Oh. Samantala, MMDA, sabi raw ho ng MMDA, ban sa e-bikes at e-trikes simula na raw ho sa April 15. Pinaalalahanan po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang publiko sa pagpapatupad ng ban sa mga e-trike at e-bike o e-tricycle sa ilang pangunahing kalsada simula sa Lunes, April 15. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni MMDA General Manager Procopio Lipana na papayagan ng mga e-bike sa pagtawid, pag-U-turn kung walang tawiran at pagbaybay sa ipinagbabawal na daan ng hanggang 500 metro lang. Paalaala po ni Lipana, 2,500 piso ang multa sa sinumang mahuhuli at diretso impound kung walang lisensya ang nagmamaneho at kung walang rehistro. Ibig mong sabihin, partner, talagang ano na pala yan, itutuloy na. Oo, dati ano lang yun proposal lang. Pero nagkaroon kasi ng resolution ang Metro Manila Council. Nagkasundo ang mga mayors ng Metro Manila na bawal talaga sila sa mga major thoroughfares dahil una, delikado. Ikalawa, sabi, nagdudulot ng traffic. Yes. At para naman din daw sa kaligtasan ng mga nagmamay-ari niyang safety ano na yan. po ninyo ang iniisip, ha? Pero kung doon sa loob ng mga subdivision, sa looban. pwede. Oo. At saka paalala din, ha, sa mga ilang motorsiklo, ang pedestrian lane po ay para sa tao, hindi po U-turn slot ninyo. Ayun. Yan ang nangyayari madalas ngayon Oo, dahil sa sobrang traffic, ginagawang U-turn slot, pati yung sa para sa tao sana'y tawiran. Ay kung gusto niyo man tumawid sa pedestrian, bumabaho kayo ng motor niyo. Ay, nako. Mag-ingat po tayo. Oras, 8:17 ng gabi, mas maaga daw hong pasok ng mga empleyado ng LGUs, aprobado na rin ng Metro Manila Council. Inaprubahan na po ng Metro Manila Council o MMC mas maagang oras ng pasok ng mga empleyado sa lokal na pamahalaan dito ho sa Metro Manila bilang tugon sa lumalala pang traffic sa National Capital Region. Sa bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns sa San Juan City, sinabi ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na nagkasundo ang mga mayor ng 17 lungsod at isang bayan sa Metro Manila na gawing alas 7 ng umaga, 7 a.m. daw ho, hanggang alas 4 ng hapon ang pasok sa mga LGU. At kaugnay po niyan, makakasalo natin ngayong gabi si San Juan City Mayor at Metro Manila Council President, Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang evening. Si Johnson Puenchang Ami. Kumusta, Mayor? Good evening, Mayor. Yes, magandang evening, Johnson at Changami. Maraming salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Oh, thank you Opo. po sa oras, Mayor. O siguro magandang Yes, pagkakataon of course. dito, Mayor, Anytime para po. paliwanagan ng mga taga Metro Manila, lalo po yung mga nagtatrabaho sa bawat LGUs. Paano ho kayong nag-come up dun sa resolution po na yon na i-adjust ang pasok ng mga manggagawa sa LGUs 7 a.m. hanggang alas 4 na lang ng hapon? Opo, no? Siguro para mas maintindihan po ng mga nanonood at nakikinig po ng ating programa, kanina po ay nagkaroon tayo ng isang malaking pagpupulong dito po sa San Juan kung saan mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang namuno. Ang main topic po ay Metro Manila Traffic Concern. At pinaghahandaan po namin itong meeting na to sapagkat alam po namin na maraming mga mungkahi na lalabas na pwedeng pag-usapan at pwedeng aprubahan upang makatulong maibsan ang traffic sa Metro Manila. Kaya kami po ay nagkaroon ng series of meetings po dati, no, as sa Metro Manila Council, at isa nga po to sa mga napag-usapan. Ang i-adjust po yung work hours ng mga local government units sa Metro Manila. At ito po ay gagawin natin 7 a.m. to 4 p.m. sapagkat yung isang oras po na diferensya sa dating oras ng pasok ay kami po ay naniniwala, no, sa dami po ng mga nagtatrabaho sa local government units sa Metro Manila. Kung hindi po sila sumabay sa usual rush hour traffic, ay makakatulong po ito mabawasan ang bilang ng mga sasakyan sa mga kalye. Opo. So ibig sabihin, Mayor, ay nagkaroon na rin dati, bago pa yung announcement po kanina, nagkaroon na ng consultation sa bawat LGUs ng miyembro ng Metro Manila Council. Tama po yan, Johnson. Napag-usapan na po yan dati. At in fact, there have been a lot of discussions, a lot of suggestions. At hinintay lang namin kanina yung malaking pagpupulong nga po sapagkat we also wanted to hear the direction of the President and of course of our cabinet secretaries connected with the management of traffic.
lalong-lalo na siyempre ang MMDA, ganon din po ang DPWH, ang NEDA, sapagkat kanina nga po ay presenta ang iba't ibang mga proyekto po ng DPWH pagdating sa pagtatayo ng mga bagong tulay at mga road connectors. Ganon din po ang DOTR, presenta rin ang ating subway system, ang mga bagong railway systems. Ako po naniniwala in the next few years kapag ito'y matapos na, ay madadagdagan na po ang options ng ating mga mamayan for mass transport. Binanggit nga ni Pangulong Marcos kanina at ako naman po ay isang-ayon dito sa ibang bansa, halimbawa specifically dito po sa New York City sa Amerika ay very efficient po ang kanilang subway system kung kaya't mayaman man o mahirap, negosyante man o nagtatrabaho, sumasakay ng subway. So this is what we want to achieve here in the Philippines, specifically dito sa Metro Manila, na hindi lamang sasakyan ang option at gamitin as mode of transportation at gamitin po natin yung mga railway system na kasalukuyang isinasagawa at tinatayo. Pero yung mga yun, Mayor, long-term solution ho yun. Kumbaga medyo matagal pa bago mararamdaman ng publiko. So ang short-term na nakikita po ninyo, una, yung pag-a-adjust ng working hours. Pero ang sabi ho nung ilan, hindi ho kaya, Mayor, yung 7 a.m. to 4 p.m. ay sabay din sa halimbawa pagpasok ng mga estudyante at pagpasok sa trabaho ng ibang mga manggagawa sa private sector. Yung feasibility po kasi ng pag-adjust ng oras ang iniisip din ho natin because we cannot adjust naman work in City Hall or the local government unit too far away from the 8 to 5. So ako po, let's give it a try. Subukan muna natin. No harm in trying po. Sa totoo lang, di naman natin malalaman hanggat di po natin subukan. Oo, At totoo pag naman makita po. naman natin na may magandang resulta, then ituloy po natin. We can always adjust accordingly naman po. But ako, I am optimistic that this is something that we have to try and let's see if it works. Puwera ho dyan, ang mga pinag-usapan nga po kanina ay siyempre yung pagsunod natin sa batas trapiko sapagkat yung mga nahuhuli halimbawa ng mga violators kapag may pinaparang mga sasakyan, yan po yung nagiging hadlang sa maayos na daloy ng trapiko. Ganun din po kung merong mga banggaan nang dahil nga po sa mga traffic violations, halimbawa merong mag-counterflow at bumangga sa ibang sasakyan, ibig sabihin madadagdagan na naman yung oras na maghihintay tayo sa kalye dahil iiwasan natin itong mga sasakyang nagbanggaan. So a lot of it really is road safety and discipline also. So pag samasamahin po natin yan at tayo'y umaasa na unti-unti ngang guminhawa ang trapiko po sa Metro Manila. Totoo po yan, Mayor. Napansin ko rin po, Mayor, bakit pagka tayo ay nasa Subic talaga, ang babait? Ay sumusunod po lahat. Bakit hindi ba pwede yun dito sa Pilipinas, sa Metro Manila? Lalo na yung kunyari, first to stop is first to go. Dito po kasi parang ang nangyari, talaga pong bakbakan, Mayor Yes, well, kailangan din po talaga yung proper mindset natin bilang mga motorista. Sumunod po tayo sa batas trapiko, respetuhin natin yung mga traffic enforcers. Tama ho kayo dyan. Kapag tayo na sa Subic o kahit sa ibang bansa, takot na mahuli. Susunod tayo dahil Sumusunod. natatakot tayo na mahuli. Totoo Pero po. pag dito, pakaramdam natin, nakakalusot tayo. Yan na yung nagiging mindset po ng iba. That is why we have to change that culture. We have to follow the rules and regulations on the road para dire-diretso lang po ang biyahe natin. So, it's not just the responsibility of government, it's also the responsibility of the motorists to be responsible drivers, to follow the law, and kailangan din siyempre yung road safety natin. Iwas tayo sa mga banggaan, iwas din tayo sa pag-violate. Mayor, Opo. may nag-message nga rin dito. Sinasabi, ang isa rin daw pong dahilan ng traffic ay yung kalsada din po. Dahil minsan, may malaking butas o kaya yung espalto po na medyo, lalo na ngayon, tag-init po, medyo natutunaw, hindi na pantay, masama. So yung biglang abrupt ba na pagpreno or pagbagal, minsan nagkukos din ng traffic. Tapos eventually, aksidente din po. Dahil ang mga kakalsadahan po ay Yes, sir. Opo. Thank you for the observation, yung sa nagka-komento po Apo. na yan.
Isa rin sa napag-usapan kanina ay dapat yung mga road repairs ay gawin po sa gabi. Kung hanggat kaya, if it will only take a few hours, ay dapat gabi ho yung gawin para hindi nga po maging sagabal sa daloy ng trapiko kapag office hours or rush hours. So all of this will be taken into consideration at Chang Ami. At ako'y nagpapasalamat sapagkat kanina nga po, no, iba't ibang sektor ng lipunan nandun, hindi lamang yung transport sector, ngunit yung mga stakeholders natin, yung ating mga negosyante, of course, our Metro Manila mayors were present and national government officials. So kitang-kita po na si Pangulong Marcos ay very hands-on po rito sa problemang ito. At gusto niya po talagang gumawa ng mga hakbang upang maibsan ang problema ng trapiko sa Metro Manila. So Mayor, kailan daw ang effectivity ng 7 a.m. to 4 p.m. na pasok sa gobyerno ng LGUs? Based on the approved resolution po, April 15 na po yan. So we will be having a Metro Manila Council meeting on Friday. Papag-usapan po namin yan ng mga Metro Manila mayors upang mas mabuting mapaghandaan po. Pero magiging kumbaga ay trial and error pa lang muna ito. Kung halimbawa ay maging effective, di itutuloy. Kung hindi naman, pwede ring bawiin. That is my opinion at this point, no, kasi tulad yan, ngayon pa lang, sa totoo lang, I'm already seeing a lot of negativity from others. No? Kaya ang akin nga po sana, let's give it a try. Oo. No, wag muna natin husgahan, subukan muna natin. At pag nakita natin gumagana, then ituloy lang natin. Kapag nakita natin may mga adjustments na kailangan gawin, we can easily amend whatever policies that will be implemented. So, syempre, pero mas mabuting subukan po muna natin. Opo. Importante ho na well-informed ang ating mga kababayan, lalo ho halimbawa sa inyo sa San Juan at sa iba pang lungsod at isang bayan sa Metro Manila para yung may transaction, alam nila na by 7 a.m. pwede nang makipag-transact sa LGU. Oo. Tama po yan, Johnson and Chang Ami. That's what we will do in the next few days. We will have a massive information campaign upang malaman nga ng ating mga mamamayan ang pagbabago sa schedule. 1 oras lang naman po yan. At please take note also na yung 4 o'clock to 5 o'clock ay mag-iwan pa rin kami ng skeletal force para po sa frontline services. So dahil nga po naintindihan naman namin na maaaring hindi muna malaman agad ng mga mamamayan na magkakaroon ng pagbabago sa oras, yung mga frontline services o yung mga mahalagang serbisyo ng pamahalang lungsod, mag-iwan po tayo ng skeletal force para kung sakaling may dumating ng 4 o'clock hanggang 5 o'clock ay mapaglingkuran pa rin po sila. Ay, So, naku, sa June pa pala ang piyesta sa San Juan. June pa, no? Oo. June 24, Chang Ami. Yun nga parang gusto ko nang pumunta dyan, Mayor, para makipagbasaan na dahil nga sa Wata-wata. init. Oo. Diba? May Sa sobrang wata-wata pa ba init. kaya, Mayor, by June sa inyo, sa tingin mo? Okay, ganito po. No? Last year, hindi muna namin tinuloy yung traditional na basaan Opo. dahil El Nino pa noon. No? Oo. So, actually, right now, El Nino naka-wait pa and din. see ho kami kung ano ang magiging status po natin by the time. Oo. Kasi ang sabi ho ng DOST ay maaring pagdating nga po ng May ay magbago na po. No? Ayun. Hindi na El Ayun, Nino oo. at maging La Nina na. So, wait and see lang po muna Wait tayo. and see, oo. Kahit kami ho, hindi pa namin talaga maplano ng mabuti po ito dahil nga po sa mga pagbabago po sa weather natin. Opo. Last na lang, Mayor, maiba lang ako ng mabilis. Ano po, yung April 15 na implementation or pagbabawal sa e-trike sa mga pangunahing lansangan, tuloy na ho, wala nang magiging pagbabago? Opo, tuloy po yan. In fact, I was just talking about it with the MMDA Chairman Don Artes a while ago. At yun naman po, matagal na hong na-announce. In fact, as early as February, if I remember correctly, napasa na po namin yan. At informed na rin po ang ating mga mamamayan. Isa sa mga gusto kong ipaalala sa ating mga kababayan, ito po yung ginagawa natin para sa kaligtasan ng mga motorista, kaligtasan ng ating mga mamamayan. Sapagkat hindi po talaga dapat makipagsabayan yung mga e-trikes sa national roads along with the buses, the trucks, yung mga malalaking sasakyan. Dahil delikado po yan. So by Hindi Monday, naman po natin pinapatupad ang anumang total ban. Tandaan niyo po, hindi lang po sila pwede sa national roads, but the e-trikes, the e-bikes, pwede naman po sa mga secondary, tertiary roads ng ating mga lungsod. Opo. Huwag lang po dito talaga sa national roads. Mayor, mandatory na din ba pagpaparehistro, pati yung dapat may driver's license yung driver ng e-bike at e-trike?
when it comes to the e-bikes, ito nga po, yung e-bikes, again, I would like to share, yung LTO ho kasi, meron siya mga guidelines kung ano ho ang dapat i-rehistro at hindi. No? So, nagpapatulong din po talaga kami sa LTO for information dissemination kasi marami hong iba't ibang classification ng mga e-bikes depending on the size and the speed. So, some are required to be registered, some are not. So, kami magpapatulong sa LTO for proper information dissemination po. Alright. Mayor, maraming salamat ha sa pagsagot sa tawag sa amin at sa mga paliwanag. Mag-iingat po kayo. Good night. Yes, anytime po. Tawag lang po kayo. Maraming salamat. Thank Maraming you. salamat. Yan po si Si- Mayor. Thank you po. Thank Opo, you po. salamat. Mayor Francis Zamora ng San Juan City at siya rin hong presidente ng Metro Manila Council. O yan klaro. Baka magkalituhan pa kayo sa Lunes Oo. Pasok nyo alas 7 na kaya mas agahan po ang gising ng mga kawani ng LGUs din ho sa Metro Manila at sa isang bayan, yung Pateros. Ay, kasama ang patero.